Sabi natin, isang lalaki na nakita niya na yung talagang contentment na kanyang buhay. Yung nakita niya na eto ako, kailangan ako maging kontento sa aking buhay. Kailangan kong makita natin ngayon sa tulong ni Pablo, sa buhay ni Pablo, kung paano maging kontento sa buhay. Kasi kapag hindi po tayo magiging kontento sa ating buhay, kahit pa ano ang mahawakan mo, ano ang makuha mo, hindi pa rin mawawala yung pagiging reklamador mo. Contentment, kabaliktaran yan, complain. Di ba ba? Sino makikita mo kontento na complain pa ng complain? Ibig sabihin, hindi niya nakikita na kontento na siya. Ang nakikita lang niya yung mga hindi siya nag-e-enjoy or hindi siya happy. Kaya wala siyang ginawa kung hindi, complain siya ng complain. Sabi nga, ano ba yung importansya ng contentment? Paano namin malalaman kung paano kami kailangan maging kontento? Paano namin na nababaliwala yung mga bagay na meron kami ngayon? Bakit? Kasi hindi kami kontento sa buhay. Di po ba kaya minsan, pinag-pray natin sa Lord yung mga bagay na gusto lang natin. Hindi na natin nakikita yung kailangan natin. Sino dito yung nakapagpasalamat ka na every time na ikaw ay sisweldo? O baka ikaw ay nalulungkot sa sinisweldo mo? Eto lang. Diba? Pero ang naipagpapasalamat natin sa Lord, alam niyo kung ano? Bonus. No, bakit kaya ang bonus ang pinagpapasalamat? No, alam niyo po ba sa Pilipinas, yung mga sumisweldo ng arawan, everyday nagpapasalamat sa Panginoon. Buti na lang may trabaho ako. Di po ba? Dito sa Japan, yan ang nagiging kumukonte. Alam niyo po, yung word na ingratitude. Yung nalilesen yung pasasalamat ng mga tao. Kasi yun yung nakikita. Kung titignan po natin ngayon, yung binasa natin dyan sa Philippians, bibigyan ko lang po kayo ng konting, tawag dyan, ng konting background tungkol dito sa mga Philippians. Nagpasalamat si Paul sa kanila na kung babasahin niyo dyan, yung word na at last, sabi niya, you have renewed, sabi niya ganon, your concern for me. Kasi po, tumutulong sila sa ministry ni Paul, but not in financial. No? Kaya hindi po natin alam kung malaki o maliit ang binigay nila dito kay Paul. Pero, yun po yung nakita ni Paul. At doon siya nag-umpisa na makita niya yung contentment sa buhay. Kaya po niya naisulat itong Philippians na to. Na kung titignan natin, hindi pala ako makukontento kung lahat makukuha ko din. Makukontento pala ako kapag nalaman ko kung ano yung meron ako. Di po ba? Reklamo tayo ng reklamo sa anak, lalo kami. Puro kami reklamo sa mga anak. Makita-kita ko yung hipag ko. Walang anak. Hindi man lang niya masabi na nakakainis ko magpalaki ng anak. Naiinis na lang siya sa anak ng may anak. No? Pero wala siya sariling anak. Diba? Kaya minsan hindi natin nakikita kung ano yung meron tayo. We take it for granted. Kaya how to be content? Sabi nga, contentment starts with God's providence. Kapag nalaman mo na si Lord ang lahat ng nagbibigay sa'yo, doon mo palang masasabi sa sarili mo na kailangan makontento ka. Bakit? Si Lord kasi, hindi yan magbibigay ng sinasabi nga nating kulang. At ang sabi ng Lord, ibibigay niya, ibabalik niya ng sobra-sobra, but not materially. Sobra-sobrang kaligayahan. Amen. Dahil may ibinalik. Kasi minsan mami-misinterpret natin, ang Lord talaga kung magbigay sobra-sobra. Paano yung katabi mo kung di binibigyan ng Lord ng sobra? Diba? Ibig sabihin si Lord, pag nagbigay tamang-tama, ang sobra-sobrang ibinibigay ng Lord, yung sobra-sobrang pasasalamat, yung sobra-sobrang tawag dito, nag-overwhelm na kaligayahan. Yun ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ano po yung sinasabi dyan? Sabi sa Philippians 4:10, but I rejoice in the Lord greatly that now at last, sabi niya, you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. Dito nakita ni Pablo, kung hindi natin alam kung maliit or malaki yung ibinigay ng mga Philippians sa kanya, doon niya nakita na ito ay provide ng Panginoon sa kanila. Bakit? Tinutulungan nila ako dati. Sabi niya ganun, but at last, eto financially. Hindi niyo ako natulungan dati sa ganitong finances kasi wala kayong oportunidad. Ibig sabihin, wala kayong wala pa kayong pera noon. Pero ngayon, provide ng Lord. It starts with God's providence. Kapag hindi natin nakikita na ito ay bigay ng Panginoon, hindi mauumpisahan ang contentment mo sa buhay. Kaya sinasabi nga na ang Kristiyano kailangan dito maumpisahan yung kontento sa buhay. Huwag po natin tignan, not in material, kasi bagsak ako dyan.
Kasi sabi ko nga sa inyo, pag gadget, hindi yata ako makontento. Pero kapag nag-aaral ako, nakakahiya. No? Magsasabi ko, mag-iinit pa ulo ko pag hindi mo nakuha agad yung gadget mo. Paano yung iba na tawag dito, gustong-gusto rin nilang magkaroon. No? Hindi natin minsan naiisip, you're taking it for granted. Kaya, ano yung meron sa'yo ngayon na halos hindi mo na ipagpapasalamat na wala dyan sa katabi mo? Huwag siya sabihin ganda. Salamat. Hindi ganda ang pinag-usapan. Meron tayong mga bagay na taking it for granted. Hindi lang siguro sa material. Baka meron kang mga bagay na galit na galit ka sa asawa mo. Yun ang mga ibang kasama mo. Ingit na ingit sila sa'yo dahil sa asawa mo. Or ingit na ingit sila buti pa ikaw nakapag-asawa. Kaya taking for granted. Pag prinobide ng Panginoon, doon ka kailangan makontento na si Lord hindi nagkakamali, na si Lord hindi nagkukulang. Di po ba nakita niyo yung example ng mga Egyptian na nilabas ng Lord sa tawag dito sa Egyptian Israel na nilabas ng Lord sa Egypt. Inilabas sila ng Panginoon dahil nag-oonengay sila na ayaw na nila maging alipin. Nilabas sila ng Lord, paglabas, puro reklamo pa din. Alam niyo, gusto ko ulit-muling basahin ito dahil gusto kong makita kung eto bang si Moses, meron pagkakataon na talaga siguro, pagpasensyahan niyo ako, yung ang sarap ng pagsasampalin ng mga reklamo doon. No? Dahil nakita niyo yung mga reklamo nila, lahat. Sabi niya, nilabas mo kami doon. Sana doon na lang kami naging alipin kami kaysa binubuto mo kami dito. Hindi na nila nakita kung ano yung saya na nilabas sila doon. Kung ano yung saya na hindi na sila naging alipin. Hindi ba? Maraming mga bagay tayo na we are praying sa Lord. Pero kapag ibinigay sa atin, sis, nakalipat ka na? Sabi naman ng isa, oo, kaya na, ang liit. Di na, thank you sa Lord, naku, nakalilipat na kami. Diba? Ang liit. Ang prayer mo, maglipat lang kayo. Sana nag-pray ka ng malaking mansion kung kaya mong bayaran, mahal. Diba, alam niyo po, may sister ako, nagtitiis siya sa napakaliit na kwarto. Talaga pong nagtitiis siya sa walang langit. Awang-awa kami dahil sabi namin, bakit ba nagtitiis ka sa ganyang kaliit na bahay? Bakit hindi ka lumipat? Kami yung hindi makontento sa itsura niya. Talagang gigil na gigil kami dahil wala po siyang asawa, nag-iisa. Pero pag nakita niyo, she's beautiful. At lagi po siyang naka-sunglass. Kahit wala siyang pera. No? Yun ang gift niya sa Lord. Oo, naka-sunblock pa yun, nakapayong pa. So, kahit walang pera yun. Hindi kami makontento talaga sa kanya. Alam niyo po ang contentment niya? Sabi niya, kung wala akong gamit, wala akong babayarang ilaw. Kung maliit ang bahay ko, hindi ako masyadong mahilig maglinis, mana siya sa akin, pareho kami. Diba? Sabi niya gano'n, bakit ako lilipat? Lilipat ako mas malaking bahay, mas malaki yung babayaran ko. Kaya ang sabi niya po dito sa aking kapatid na kumakanta kanina, sige po, pag bumili ka ulit ng bahay dito sa Pilipinas, ako na lang magtataho. Pwede na sa kanya magtaho, yung sa bayan. Doon namin nakita na iba yung contentment ko sa contentment ng kapatid ko. Magkakaiba tayo. Pero you have to thank God kung ano yung meron ka because it is His provision. Kailangan muna nating mapagpasalamat bago tayo magreklamo. Mag-altar calling na tayo? Mamaya na. Baka hindi pa natin mapili. No? At ano pong sabi niyan? Contentment is a learned behavior. Sabi po sa Philippians 4:11, now, not that I speak from one, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Sabi gano'n ni Pablo, natutunan ko ng maging kontento kung ano yung kinalalagyan ko ngayon. Ibig sabihin ko ang contentment, ang masakit nga eh. Ang reklamo, hindi mo na kailangan pag-aralan. Pero ang contentment, kailangan mag-aral ka pa na maging kontento. Ibig sabihin po dyan na pag-aaralan pala yung maging kontento. Pwede mo palang mag-konti-konti. Sabi nga naman pag-aralan na maging kontento ka sa buhay. Ibig sabihin po, yung reklamo, pwedeng malesen. Pwedeng kumunti yan ako. Meron akong nakasama, buti na lang. Hindi ko nasasabihin, wala siya. At hindi siya ganito, kaya talaga nakipag-isip kung sino siya. Pagsakay pa lang niya doon sa aking car, hanggang sa
kami sa pupuntahan.